Please po, patag ng ating mga AC mates, yung ating mga kabatch, ka-group. Okay, baka kumakain pa. Ayan. Okay. Gusto na po kayo? Okay, so 1 o'clock na, mag-start na po tayo. Let's start yung ating webinar for a short prayer from Miss Maricel. Okay, so Miss Maricel, take it away. Hello. Ayan. Ay, naririnig na po, TL. Yes po. Ay, sorry. May ano kanina. Hello po, good afternoon po sa lahat. Afternoon. Okay, let's start with the prayer po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this meeting. Help us to engage in a meaningful discussion. Allow us to grow closer as a group and nurture the bonds of community. That's all po. Thank you. Amen. In the name of the Father, the Holy Spirit. Amen. Thank you. Okay, thank you, Miss Maricel. Po. Ayan. Welcome po, TL. So, kumusta na po? Nakagawa na po ba tayo ng assignment, ng activity natin? Ayan. So, pa-type naman po sinong nakapaggawa yung regarding sa sub account and yung ating recording ng vehicle. Pa-type naman po, me, yan, kung sino yung nakagawa. Wala. Hindi nagawa. Oo, okay lang naman. Okay. Pero as much as possible po sana mai-try ninyo para at least just in case na magkaroon ng ganong scenario dun sa inyong magiging task or sa client ninyo, alam niyo na kung paano siya gawin. Okay? Just practice lang naman po. Okay? So, ayan, si Miss Tuesday. Yes, opo, nakita ko yung kay Miss Tuesday and kay TL Yami, yung sa vehicle. Ayun. So, thank you very much po, Miss Tuesday. Si TL Tuesday pala. Okay, so congratulations sa inyong FPS last time. Okay, very Thank you po. inspiring. TL, napin niyo na po ba yung para po sa sa credit card? Yes Parang- po, actually kahapon ko lang ata nailagay kasi na-busy talaga the whole week. So, kagabi ko lang ata na nung nira-round down ko para sa ating lesson for today. Ayan. hinahanap ko po kasi nung Saturday, wala pa po. Kaya hindi ko pa po nagawa. Very sorry. Pero i-ano ko na i-recap natin ngayon para alam aware na ang lahat kung paano siya gawin. Okay, so Thank you let's po. start. Let's begin yung ating so mag-share na ako. Miss Fritz or Miss Fred allow naman po mag-share. Pa-share ng screen. Ayan, thank you. Okay. Okay. Ito. Ayan. Nakikita niyo po yung aking screen, yung Canva.
Let me know lang po kung nakikita. Yes po. Thank you po. So, set na tayo. Ayan, okay. So, TBSA booster, level 3 and 4. Alright. Nasa week 3 na po tayo. Today is February 19. So, napakabilis ng araw. Okay, so, ayan. Alam na natin to, yung ating general rules. And magre-recap lang po ako regarding dun sa last week na diniscuss natin. Okay, so regarding common reconciliation issues. Okay, let me ask you po, if you have any questions or may mga malabo pang na-discuss regarding reconciliation issues. Okay, paki-brought up na lang po. Okay, so ito yung mga issues na dapat nating binabantayan, especially pagka magre-reconcile tayo. Nakikita natin ito doon sa reconciliation tab. Okay, so magre-reconcile na tayo ng next month, pero off yung balance nung beginning natin. So hindi tayo makakapag-proceed to the next month para mag-reconcile. So alam na natin yung last month na reconcile na natin, nakalimutan natin nung may change tayo doon sa transaction na reconciled na, hindi natin uli na naibalik sa pagkaka-reconcile niya. So these issues, makikita natin yun doon. Okay? So if may questions pa po or wala na, let's go to the next. Alright, so next topic natin yung credit cards with sub-account. Okay, so tinakan natin dyan yung pag-set up, paano yung pag-set up niya, yung financial report presentation, and how to reconcile. Ito na-discuss ko lang. So ngayon, gagawin natin, okay, from reconciliation para makita niyo kung paano siya i-reconcile. Kasi yung example natin, which is uploaded na sa Discord natin, yung PDF. So, pwede nyo na pong mapaglaruan or pwede kayong sumabay sa akin today para magawa natin. Okay? So, maglalag lang ako sa QuickBooks. Ay, actually, nandito na pala. Oops. Nasaan siya? Nawala. Ito. Okay. Ayan. So, nakikita niyo po yung aking QuickBooks. Yes po? Yes po. Yes po. Yes po. Okay. So, So, punta tayo sa bank transaction. Okay. Noong last time, sinet up po natin, no? Nangyari, nung sinet up natin na yung gusto nating bank financial presentation, okay, nagawa natin yung naka-indent siya para makita na natin na naka-sub-account. Pero during importation ng transactions, hindi ina-allow ni QuickBooks. So, ginawa ko for yung workaround, bali binalik ko siya, BOA. Yan. So, BOA account yun. So, last week, naka-indent po siya. Pero nung tinry ko siyang i-upload, ayaw niyang pumasok. Okay? So, binalik ko siya sa ganitong form niya. Okay? Kasi QuickBooks, hindi i-allow ng QuickBooks napalitan yung sa mother account niya. So, ayaw niyang pumasok. Okay? Pero ang process natin, these two are sub-accounts pa rin. Okay? Although it's not showing dun sa presentation na sub-account, pero ang purpose niya is only for sub-accounts. Okay? So, ngayon,
punta na tayo kasi baka magtaka kayo once na in-upload nyo hindi siya pumunta. So ganun nga po nangyari nung trinay ko i-upload kasi i-upload natin siya sa lahat. Okay? So kung ano yung entries, yung transactions na pumasok sa mother account, okay? Yun lang ipapasok natin muna doon. Tapos kung ano yung pumasok sa sub-accounts ng 4980 and 7329, yun lang po yung mga ipapasok natin transactions. So individual cards, credit cards, yun lang yung transactions niya. Okay? So yun lang yung ipapasok nating transaction. Yun yung mga i-import natin. Okay. So puntahan na natin siya. Nung na-import ko na, okay, ito, yan. So yung payment lang yung pumasok sa kanya. So yun lang yung nasa example natin. Pero itong si main account, yung parent account, meron naman din siyang mga transactions. Pero for this case, dito sa bank statement natin na to, ang transaction niya lang is payment. Okay? So parent account siya, so pwede rin siyang mag-purchase, gumamit nung kanyang sariling credit card. Okay? So aside from the parent account, 'di ba, meron siyang sub-account. Ito, meron din siyang expenses. Okay? Ayan. So kahit ilan pa 'yan, basta ginamit nitong credit card account na 'to, so papasok siya diyan. Especially if lahat itong credit card from the mother account up to the last na sub-account naka-connect kay QuickBooks, papasok po lahat 'yan. So wag lang tayong malilito kasi makikita naman natin sa bank statement kung sinong account yung sub-account nung credit card. Po, so pakita ko lang uli muna yung statement para hindi kayo na asan na ba siya? Wait lang. Ito. Okay, ito po siya. Ayan. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po yung PDF? Wala po, TL. Hindi po. Po, TL. Okay. So, paano ko ba? Kasi nasa ano siya eh. Okay. Nag-exit ako. Wait. Pag change. Oops. Oops. Wait. Ito. Yung sa Discord po ba? Nakikita nyo? Hindi Hindi rin po. rin po. Sa QuickBooks lang po. Okay. So, kailangan talaga i-exit ko muna. Okay. Okay. Ito. So, mag-change tayo. Ayan po. Yung PDF. Nakita niyo na? Yes po. Yes po. Okay. So, ito po yung PDF. So, sa main account siya, magkakaroon ng statement. Okay? So, kasama na po dyan. Okay? So, ito yon yung 1, 2, 3, 4 na parent account. Okay? So, pagdating dito sa baba, yan. So, makikita nyo, may mga iba pang number. Okay? So, may ibang pangalan. Ito, yung main account is nakapangalan dun sa company. And then, may ibang pangalan. Tapos, may ibang account number. Okay? So, ibig sabihin lang po nito, yung dalawa na yan. So, sub-accounts. Okay? So, pagdating dito, yung transactions na to, makikita po natin yan dun sa QuickBooks natin na yun lang yung mga pumasok na transaction for this particular account.
So, ganun din dito. So, ito lang yung transaction niya, makikita natin yan dyan. So, individual account, meron siyang pagpapasukan. So, paano natin siya i-reconcile? Okay? So, pagdating sa categorization, so, pareho lang naman po. Okay? So, pareho lang siya. So, ayan, nakita niyo na po yung ating bank statement. So, balik na tayo sa QuickBooks. Okay, palitan ko lang. Saan yung ating QuickBooks? Ito. Ayan. So, nakikita niyo na po uli yung QuickBooks. Yes po. Ayan. So, Yes po. balik na tayo dito. Thank you po. Bali, sundan na natin siya. Unahin na muna natin yung isang sub-account. So, si 4980. Okay? So, ito, Smith and Associates. Isa siyang bookkeeping firm. Okay? So, pwede natin yang i-edit sabay na kasi pareho lang naman siya ng description. Okay, ng payee, yan. So, edit natin siya para mabilis. Dalawa naman siya. Okay, so lagay lang natin. Ugaliin po natin na lagi tayong maglagay ng supplier name or customer name. Okay, kasi very helpful po siya pagka gumamit tayo ng accountant tools during reclassification. Let's say, nagkamali tayo ng pagka-categorize initially, pwede natin siya lahatan reclass into another account. So, yun po yung ano niya, para mas mabilis kaysa yung iisa-isahin natin siya na i-reclass. Okay, so yun po yung magandang kagandahan if accountant access tayo. Okay, so ayan. So, lalagay lang natin kung sino yung binayaran, yung payee. So, Smith and Associates. Ayan. So, kung anong account siya, lalagay natin siya. So, accountant fees. May iba pa bang account yan? Ito. Legal and accounting services. Okay. So, lagay natin siya dyan. Kapag in-apply natin, ayan. So, makikita na natin na meron na siyang payee, tapos yung category niya, yung account category niya nakalagay na rin. So, accept na lang po natin yan. Or if you want to make a rule, yan, so pwede rin po. Kasi once na ganitong scenario, every month naman yan di ba? So, yung bookkeeping firm na babayaran mo, nag-handle ng books mo, every month babayaran mo siya. Okay? So, pwede tayong mag-create ng rule. Yan. So, lagyan natin ng name si Smith and Associates. Yan. Okay. So, kay BOA, pwede rin namang all. Okay. Okay na yan. Expense. Ito rin yung account category. Okay, so si payee, yan din. Pagdating sa memo, tatanggalin po natin. Minsan kasi every transaction, minsan naiiba yung memo na nakalagay dun sa bank detail. Kaya tanggalin lang po natin siya. Ayan. And then, wag po natin i-auto add in kasi pag auto add in, automatic siya. Once na nakita ni QuickBooks, i-add na kaagad. So, hindi natin na-filter kung ano yung mga pumapasok. Kaya, huwag po tayo mag-auto add in. Okay? Para lahat ng transaction na papasok, ma-check muna natin bago mapunta sa register. Okay? So, save lang po. Ayan. So, may bank rule na siya. Pagdating na next month, merong uling ganitong transaction. So, automatic na siya. Okay? So, ayahay tayo dyan. Pagka may mga bank rule, i-accept na lang natin siya. Okay? So, magiging mabilis po. Okay? So, next, nakapasok na siya. So, puntahan lang natin yung register niya.
Okay? So, nandito na siya. Ayan. Okay? Para pagka ni-reconcile natin mamaya, mabilis na. Okay? So, balikan lang natin yung isa pa. Okay? So, ito naman yung isa pang transaction. Ayan. I-check natin. Ano ba yung transaction niya? Okay. Anong account ba to? 7329. Teka muna. Mali yata yung na-upload ko. Okay. Bakit? Parang payment yung na-upload ko. Oo nga. Wait lang po Wait lang. Exclude ko lang muna siya ha. Kasi mali yung na-upload kong account. Sa 123 to eh. Okay. Kasi pumasok siya dyan. Let me check namin. Ayan Okay. So pumasok siya doon. Dapat ito receive. Wait. Mali nga. Oo nga, mali. Teka ha, baguhin ko lang po. Kasi ito dapat receive. Tapos dito, merong, ayan, okay. So yun yung iba yung nakuha kong data dito. Okay, hindi yung transaction ni okay, exclude ko lang siya. So mag-upload ako ng data ni 79, ito 7329. Yan. Okay. So, dapat expert na po kayo sa pag-upload ha. Hindi ko na i-detail ito. Yan. Okay. Receive. So, yung proper mapping po, especially sa money column, dapat tama siya. Ito, yung nakalagay money receive, dapat receive column din siya or yung deposit. Okay, sa spend, ayan, yung purchases, okay, mga payments, dapat match sila pareho. Kasi pagdating dito, ayan, so magkakaproblema pagka hindi tama. Okay? Hindi alam ni QuickBooks kung saan siya ilalagay, kung sa debit ba, sa credit. So, kaya kailangan po tama yung pagmamap natin ng money column. Okay? So, ayan po, continue lang natin. Okay. Ayan. So, puntahan natin ito. Ayan, uploaded na. So, meron na tayong transactions. Okay? So, ito, dalawa, nasa receive. Okay? This is apple.com. Okay? Ibig sabihin, expense siya, pero nasa receive side. Ibig sabihin lang po nito, ni-return. Okay? So, hindi siya sales, ni-return siya. Kasi check nyo po if yung description or yung payee kung sino. Okay? Hindi porke nasa receive, matik na tayong magka-categorize as sales. Okay? I-check po natin maigi. So, i-expand nyo lang po yan, makikita naman yung details. Okay? So, kung halimbawa, minsan hindi nag-appear dito, yung bank details, i-check nyo po. Okay? Minsan, ito, description, kaunti lang yung nalalagay, pero pagdating dito, ang haba. So, lagi po tayong mag-check sa bank details kasi nandyan po talaga natin makikita kung anong klaseng transaction siya. Okay, so ito, naka-uncategorize pa siya. So, ilalagay lang natin siya under saan po? Anong category ng apple.com? Okay. Pwede yan regarding sa phone. Okay? Pwede naman yan regarding sa internet. Okay? So, minsan may
may karugtong pa dito, internet, apple.com internet charge, ganyan. So, pwede nyo rin kung ilagay doon. Okay, i-itemize kung gusto ng client na mas i-itemize pa siya. So, doon po natin siya ilalagay. So, for this one, ilagay na lang natin siya sa utilities. Okay, so yung utilities, kasama na dyan yung phone, yung electric, internet, yan. Magkakasama na rin siya. Okay? Yan. Sa utilities natin siya lagay. Okay, next. Ay, pwede pala dito. Yan. Dito siya, edit natin. Okay. Hindi kasama yung isa. Ito. Okay, so tatlo lang siya. Edit natin. Magkakapareho po siya, di ba? Pero yung money column niya magkakaiba. So, pwede natin siyang isabay, i-edit. Para iisa lang yung pupuntahan niya. Yan. So, select lang natin si Apple. Okay. Apple. Yan. Okay, lagyan natin ng .com para mas specific. Pag nag-add po, ayan. So, add lang. And save. Kung alam niyo yung details, gusto niyo ilagay, pwede naman po. Okay. Okay, now, account. So, sabi niya, utilities. O, lagay natin siya sa utilities. Utilities. Yan. Okay, apply natin. Yan. So, silang tatlo, papasok na siya ng utilities. So, magkakaiba lang siya ng money column. Okay? So, ibig sabihin, itong isa, magwa-wash lang siya. Magzi-zero out. Okay? Kasi debit and credit. So, ang may iwan lang is yung isang 0.99. Okay? So, maaring check nyo po yung date. Magkalapit sila. So, maaring inulit niya lang. Okay? Kaya ibinalik sa kanya. Tapos, nagkamali lang siya siguro. So, tama naman pala. Kaya binalik niya. Nilagay niya. Diba? So, nag-negative. Possible to na meron pa nung last month. Okay? So, at for this instance, since wala tayong data nung last month, magne-negative siya. Okay? So, magne-negative siya. Kasi deposit to eh. Okay? Yan. So, accept lang muna natin siya. Or kung gusto nyo ng rule, pwede po yan. Okay? Next. Ayan, no? Nag-a-ask na siya. Kasi nga, 3 transactions na yon. Sabi niya, kung gusto mo, para mabilis, di ba? Okay, same category naman. Okay, pwede ka naman ng maglagay dyan para siya na mismo mag-create ng rule para sa'yo. So, create. Once na next month, meron ng transaction na ganyan uli, makakreate niya na. Pag chinek mo dito sa rules, meron yan, ayan o, yung nakalagay, suggested. So, ibig sabihin si QuickBooks. Okay? So, yung mga walang suggested, ikaw yung gumawa niyan. Okay? So, ito, nakalagay suggested. Yung process kanina na sinuggest niya, tapos nag-okay ka sa kanya. So, iyon yun. Okay? Balik tayo. Ayan. So, meron pa tayo isang transaction. Okay. So, Intuit. Yan. Okay. So, babayaran natin siya. Lagyan natin siya ng pangalan. Okay. Intuit. Mali, spelling. Intuit. Wala. Okay. So, pwede tayong mag-create ng new. Intuit. Intuit account. Intuit.com. Para alam natin na QuickBooks yan. Okay. So, saan siya papasok? Pwede siyang software. Okay. So, depende sa inyo. Merong software and apps. Ito, oh. Yan. Office. Minsan magkasama ito, office and software. Office supplies and software. Yun. So, basta more on related, i-check po natin kung ano yung transaction.
So, kung ano yung talagang dapat na paglagyan nung transaction na yun. Okay? So, add lang natin. Ayan. So, lahat ito pumasok na. Ngayon, balik tayo dun sa main account. Nagbayad si client. Okay? So, check natin. Ayan. Okay? Kapag ganito, i-check lang natin yan. Okay? So, tingnan natin kung meron tayong makitang match. Okay. Wala, hindi pa siya. Pagka ganito, susundan natin, saan ba kinukuha yung payment? Diba? So, meron tayong checking account. Okay. Ito po. Okay. Ito siya. Yan. So, ang gagawin natin, ano pong gagawin? Kasi pambayad to ng credit card. Categorize, match, record as transfer, or record as credit card payment. Record as As transfer. transfer. Is it transfer po? Ano po ba yung pinagta-transferan natin? Credit card, another account, another bank account? Another bank account po. Po, another bank account. Pwede rin naman po ito, pwede rin as record as credit card payment. As long as na ima-match po natin yan kung saang bank account. Okay? So, yan. Pero ako, usually, kung credit card siya, credit card talaga. Okay? Ang choose ko. Okay? So, i-map lang natin yan kung anong credit card account. Okay? So, minsan, marami siyang credit card account. So, ito, yung meron siyang sub-account. Okay? So, 1, 2, 3. So, dun tayo kay 1, 2, 3. Yan. Pangit ng account number, no? Parang tatakbuhan. Okay. So, credit card, ayan, si supplier, pwede natin ilagay. BOA. Yan. Okay. So, i-add lang natin siya. Okay, transfer. Kasi, yung effect lang yan, parehong nasa bank account. Okay. Yan. Okay. So, gawin na rin muna natin itong isa. Oops. Check natin. Okay. So, dito. Credit card. Okay. So, anong credit card? Ito. Tapos, supplier, si BOA. Okay. So, kung sino yung account. Anong bank. Okay. Yan. Hindi muna natin siya i-add. Okay. Then, punta tayo dito. Ayan. So, hindi siya dapat magkakaroon siya ng, kumbaga, ma-check niya na meron ng magiging match. Okay? So, pag ganito, wag po natin i-add kaagad. Okay? So, i-check natin. Yan. Okay? Kasi pareho siyang credit card account na kung saan galing. Okay? So, doon natin siya ipapasok. Nasaan si 1, 2, 3? 1, 2, 3. Ay, credit card from. Ayun yan. 1, 2, 3. Okay. So, hindi niya na-map. Kaya wala siyang, hindi siya pumasok. Okay. So, i-check natin. Bakit ayaw niyang, ito lang yung bank account na pumapasok dito. Okay. So, bakit Excuse po, di po ba galing po siya ng Wells Fargo? Yeah. Yeah. Oo nga. Wells Fargo pala. Okay. Eto siya. Ayan pala. Okay. So, ayan siya. Galing siya ng Wells Fargo. Ayan. Thank you po. Alright. So, galing siya ng Wells Fargo. Okay. Kasi pagka in-add natin lang siya na
na ganyan. Okay? So, magkakaroon lang siya ng duplicate. Hindi siya magmamatch. Okay? So, add natin siya. Yan. So, ganun din dito sa isa. Okay? So, ay, na-accept ko na. Ayan. Ito siya. Ayan, no? Mapapansin nyo, meron na siyang C, clear. Kasi nahatak niya na galing dun sa kabila. Tapos, ito, ayan, no? Nagkaroon siya ng, nagkaroon siya ng duplicate. Diba? Ito din, na-add ko ba ito? So, dapat isa lang. So, nasa BOA, nagkaroon tayo ng dalawang transfer, di ba? So, check natin siya. Ito dapat yan. Tama siya. Isa lang siya. Pero pagdating dito, okay. Kaya ito, yan. Okay, tama naman siya. Okay. So, ito muna. Ita-transfer natin to. Okay. So, ita-transfer natin tong transaction na to papunta sa main account kasi dun siya babayaran. Okay. So, ang gagawin lang natin, i-click lang natin to tapos transfer. Okay. So, kung magkano yung account, yung amount, okay, yung amount niya dito kasi dapat po laging zero out yung ating credit card sub-account. Okay? Kasi pupunta siya doon lahat sa main account. Doon siya babayaran. Kasi dito sa sub-account, hindi siya mababayaran. Kaya ita-transfer lang natin siya. Okay? So, paano natin siya ita-transfer? Asan siya? Yung amount? Okay? So, yung amount niya, nasa charge, di ba? So, kumbaga, parang babayaran na natin dito. Pero, tina-transfer natin doon sa main account. So, 84.29, 84.29, and then, ito, yung account naman, kung saan natin siya ita-transfer, doon sa main account. Ito. Okay? So, sa main account natin siya, ibabato para pag binayaran siya, kasama na yung mga expenses na galing sa 7329. Ayan. So, save natin siya. Okay? So, zero na siya. Ibig sabihin, nandito na siya sa 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ito na siya. Okay? So, ito na siya. Dapat yan, kasama na dito sa babayaran niya. Ay, teka, bakit to yung date niya? Okay. So, ayusin lang natin yung date. Hindi natin naayos yung date. Ito, 7. Ito. Ayan. So, yung date, kung kailan siya, bago mabayaran, yung mag-cut off yung credit card. Ano bang cut off nito? It's 6. Okay. So, 6. So, doon natin siya ilalagay sa 6. Okay, 08, 06, 23. Yan. So, para pag nag-reconcile tayo, okay na siya lahat. Okay? So, ayan. Okay, pag pinuntahan natin yung credit card na main account, ayan, nandyan na siya. So, pagka ni-reconcile na natin yung main account, kasama na to. Yan, yung expenses na yan. Okay, kasama na yan sa babayaran niya. Okay, yan. Next. Okay, ito naman. Ito naman, ita-transfer din natin. So, same lang. Para lang ma-zero out siya. So, yun yung goal natin. Parehong sub-account, ma-zero out siya, pumunta lahat doon sa main account. Okay? So, ito po, dito, ay, mali. Ito, transfer
Okay? So, yung payee, yan, payment. Okay, ito yon 1,260. Yung total nitong dalawa, i-zero out natin siya. Okay, so, 1,260. Ito, 1, 2, 3, 4. Yan. Okay? So, pwede nyong lagyan yan para lagyan nyo to transfer expenses to main account. To main account. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Okay? So, BOA, pwede rin. Lagyan nyo na. Okay? So, save. Ayan na naman. Hindi ko na-change yung date. Okay. So, yung date niya, bago mag-cut off, para maisama siya. So, 06/2023. Yan. Ayaw niya. Dito tayo. Hindi. Ito. So, palitan lang natin yung date. 08/06/23. Ayan. Ayan siya. Pagdating sa main account, ayan. So, dalawa na siya. Okay? So, galing dun sa isang 7329, yung isa galing ng 4980. So, pagka nag-reconcile tayo, titingnan na natin yan dito sa PDF natin. So, yung ending balance, kailangan tama na siya dito. So, may issue pa tayo dito kanina. Asa na yun? Ito. Okay? So, pagdating dito, meron tayo nito. Okay? So, dalawa, di ba? So, kumbaga, duplicate to. Dapat matanggal natin siya. Okay? So, tanggalin natin siya dahil hindi naman siya kasama. Okay? So, edit natin. Ayan siya, oh. Okay? So, mali. Okay? So, since pagka nakita yung ganyan, ibig sabihin babalik lang yan siya sa credit card bank feed. Okay? Kasi namali tayo kanina. Okay? So, delete lang. Don't be afraid. Babalik lang siya dyan. Pero kung wala ito na online banking matches, ibig sabihin manually encoded lang siya, no? Na talagang hindi siya dapat nasa bank register. Okay? So, for this one, hindi kasi natin siya mababago pagka nagkamali tayo ng pasok na in-enter natin siya, kinategorize natin siya na dapat is transfer or credit card payment. Okay, so ibalik lang muna natin siya. Okay, so posible kasi dalawa yung transaction na na-upload ko kasi dahil binago ko yung date. Kasi yung dati nating transaction kay Green Thumb 2022. Eh yung example dito dati, 2022 din. So, magugulo yung previous na account natin. Kaya binago ko yung date. Eh, hindi ko pala na-check maigi kung tama na yung na-upload ko. Okay. So, ito. Balikan natin yung ating bank transaction. Ayan. So, ito. Ayan, o. So, bumalik lang siya dito. Ay, PayPal yan. Teka, oo nga, bakit? Ito pala yun. Okay. So, wala na siya. Okay. Refresh muna natin. Yan. So, wala na siyang yan. Okay. Yan. Okay. So, dito check natin ulit. So, dapat na-match na siya. Okay. So, ito, ayan o. So, merong transfer, merong credit card payment. Diba? Ayan. Ito, naka-uncategorize.
Ito wait lang Yan. Ito dapat, yan, okay, tama naman siya. So ito, bakit nasaan categorize siya? Okay. Hindi siya dapat uncategorize. Okay. So edit ko lang. Okay. So babalik lang siya. Tingnan natin para ma-match doon sa tamang pupuntahan niya. Okay. Kasi hindi natin ma-edit dito. Okay, kaya dito natin siya babaguhin. Babalik lang tayo dito. Ayan. So bumalik siya. Ayan. So yung 87. Okay, tingnan natin. Galing siya dito kay Wells Fargo. Ayan. So yung 87, ito oh. So 87, dapat credit card payment siya. Okay. So as credit card payment, ito. So kay 1, 2, 3, yan, si BOA. Okay. So add natin siya. Okay, dapat dito. Match siya. Okay. Hindi siya nag-match. Okay. Sa receive. Tama ba yung uploading ko? Ito. Okay. So 1, 2, 3, 4 receive. Diba? Yung 87 receive. Dito galing siya. Nasa spend. Okay, so tama naman siya. Okay. So hindi siya nag-match. Wait lang. Dapat po kasi yung isa, mamamatch niya. Okay? Hindi tayo parehong magbabatuhan lang kasi siya kapag parehong record as transfer. Okay? Dapat match siya. Okay? Ulitin natin. Okay, so dito. Okay, tingnan lang Tanggalin natin lahat muna yung payment. So ito, para pareho silang mag-match. Kasi meron pa isa na iwan doon. Pasensya na, kasi nadoble ko talaga yung pag-upload. Okay. Yan. Babalik naman siya dahil meron siyang, i-clear lang natin. Okay, para maliwanag. So ito, yan. Ganun din siya. Okay. So clear muna natin yung dalawa. Yan. Kasi kailangan ma-match lang natin siya. Okay. So ito, tanggalin muna natin din siya. Dapat clear muna. Edit. Okay. So ayan o, doble siya. So ito hindi talaga to dapat dyan. Okay. So delete. Yan. Yan. So ganun po talaga pagka nagkamali tayo, i-check natin maigi kung saan nanggaling yung error. Okay. So balik tayo sa ating bank transaction. Yan. Okay. So, itong 1, 2, 3, 4, ayan siya. Meron siyang payment. Diba? Okay. So, meron din dito na payment. Ito, spend. Kasi galing dito yung payment. So, nasa spend column siya. Pagdating dito, siya yung magre-receive. Okay? So, dapat ima-match lang natin yung isa dyan sa kanila. Okay? So, dito, okay, dito na lang. Simulan natin dito. Okay, yung 729 na 930, pwede natin siyang record as transfer. So, yung credit card is yung 1, 2, 3, 4. Ayan. Okay, so, i-add natin. Okay, so, dapat dito,
Nakita na natin siyang match. Kaso, magkano siya yung inad ko kanina? Yung 9:30. Ito. Hindi siya Hindi siya nagmamatch. Hindi siya Kasi dapat ito, magmamatch siya. Ano po? Kasi pagka ni-record natin uli as transfer, babato na naman siya doon. Okay? Babato siya definitely kasi tatransferan niya na naman. Okay? So, kung bakit siya hindi nagmamatch. Kasi pagka ito, dapat ito, imamatch lang natin. O kaya, may time na huhugutin niya na lang. Matik siyang pupunta doon. Papasok na sa categorize yun. Yes, oo. Papasok na lang po siya kaagad doon. Once na inad natin yung isa, minsan, huhugutin niya na, papasok na doon sa register. Kasi pag match tayo dito, wala naman siyang makita. Okay? So, hindi naman tayo pwede ito kasi na-record na natin as credit card payment. Dapat isa lang. Isa lang sa kanila dahil, kumbaga, bank to bank lang yan eh. Okay, so, hindi ko maintindihan bakit siya pero assignment mo na lang yan para kasi mag 2 o'clock na. Okay? So, ganun lang siya. Okay? So, kapag ka magre-reconcile, just in case na limawa ito, sa reconciliation, pupuntahan lang po natin ito and then i-reconcile. Okay? Okay? So, gawin nyo na lang po yung susunod. Okay? So, posible may namali akong pag-upload nito eh. Okay? So, i-check ko. Okay? So, hindi ako makapag-reconcile, di ba? Dahil ang layo. So, pagka yung may ending balance niyan, ay dito pala. Yung sa BOA. 1, 2, 3, 4. Ito. Pag i-reconcile ito, may beginning balance tong ating saan to? 1, 2, 3, 4. Kukunin nyo po muna yan. Okay? Para ma-reconcile natin. Okay? So, i-manual entry nyo po yun. And then mark it as reconciled kaagad. Para dito, maki-carry over niya kaagad yung beginning balance. Okay? Kasi meron ng starting point yung yung ating credit card. Ang beginning balance niya dito is asan na ba siya? Okay. Okay. So, 0 naman pala. Okay. So, pwede na, pagka ganyan, 0 naman, pwede naman siyang mag-start. Okay. So, ilalagay na lang natin yung ating ending balance. So, ang ending balance niya is 413. Okay. Tapos, kung ano yung ending date. Okay. So, August 6, 23. Yan. So, pagdating dito, yan. So, wala siyang transaction na nahanap. Okay? So, ito lang yung payment. Yun lang yung nasa register niya kasi di ba? Okay? So, i-check natin kung bakit hindi siya pumasok. Okay? So, kailangan po, lagi nating i-check. Okay? Kasi ito dapat magzi-zero siya. Okay? Hindi pumasok yung charges ng isang bank account. Okay? So, check natin. Sa register, ito lang yung pumasok. So, dapat, yung transaction nito, at saka dito, dapat papasok siya. Ito. Okay. So, nabuna natin siya pala. Cleaner out ko pala siya. Okay, kanina. Yan. Okay. So, transfer ko lang ulit para makita nyo dun sa okay. So, this is 08 080623.
And transfer, yung amount is 1,260. 1,260. 1, 2, 3, 4. Yan. Okay, yung isa pa, transfer lang na uli natin. Ito. Transfer 06. Payment 84.29. Ayan. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Save lang. Okay. So, reconcile na tayo. Balik tayo sa reconciliation. Okay. Ang una natin i-reconcile is yung 1, 2, 3, 4. Yan. So, nandito na siya. So, ipapasok lang natin yan. Okay. So, yan na lang yung ating i-check na difference. Okay. Baka may namali lang ako. Ayan. Okay. So, dapat magbabalance po siya. Okay. So, i-check nyo na lang po. Basta lagi siya ita-transfer. Ayan. Yung transfer na yan, isasama natin sa reconciliation. I-check natin yan. Okay. Kasi nga, kasama yan sa binabayaran ni client. Itong transaction na to, yung payment niya. Kasama yan sa payment niya. Okay. So, pagka yung isa, kanina, hindi pa natin na-i-add kasi nagkakaproblema pa. Okay. So, kailangan po ma-check natin lahat. Okay. So, hindi pwedeng pababayaan natin na meron siyang difference kasi hindi rin siya magpo-proceed sa reconciliation. So, yan po yung trabaho natin na kailangan po nating hanapin yan. Okay? Yung pagre-reconcile niyan, kailangan 0 po siya. Okay? So, ayan. Running out of time kasi. Okay. So, may question pa po ba? I leave it up to you po para i-discover nyo po. Okay? So, i-practice nyo po. Nandyan po yung ating statement na nasa Discord. Okay? Gawin nyo lang po. Okay? So, baguhin nyo lang po yung date, no? Yung 2022 kasi yan. So, para lang medyo lumayo dun sa previous na ano natin. Pero kung wala namang laman, yung bagong trial yung ginamit nyo, okay lang po yan, yung 2022. Okay? So, para clear lang, kasi sa akin, ginamit ko pa yung previous ano natin eh. Kaya nag-change pa ako. Okay? Kaya hindi ko na-check siguro na may mga pumatong na ano, transactions pa. Okay? So, ayun po. May question pa po ba? Instructor, question po. Yes po. Bali, yung i-reconcile lang po is yung mother account. Yung Yes. sub-account po. Yes po. Initially, yun muna. Pero kailangan din po natin siyang i-reconcile yung dalawa just to make sure na talagang reconciled. Ibig sabihin, kahit 0 siya, i-reconcile pa rin natin siya. Okay? Kasi makikita yan okay na unreconciled. Asa na ba siya? Mali. Okay. So, yung reconciliation ng dalawang account, i-reconcile din po natin yan. Ito. Okay. So, dito, 0 lang. Tapos, kung ano yung date ng statement, yan, lagay lang natin siya. So, 0 din naman siya. Okay? So, check mo lang, yan. Magzi-zero out lang siya. Basta laging yung ating sub-account, lagi siyang 0 kasi dadalhin lang natin siya doon sa main account. Sa main account siya babayaran. Okay? So, finish lang natin. Ganun din dun sa kabila. Okay? So, i-reconcile niyo po. Mas maganda talaga na reconciled pati yung sub-account kahit 0 siya. Kasi dati kami, ganun yung ginagawa namin, iniiwan na lang namin. Eh, nung pumasok yung bagong
senior accountant. So, yun yung sinabi sa amin na kailangan namin i-reconcile yung sub account kasi kahit siya zero para lang ma-check natin na talagang na-reconcile natin. Okay? So, Okay po. dapat Thank you po. sabay-sabay sila, yan o, yung date. Okay? So, zero lang siya. Kasi na-i-transfer na natin. Okay? So, yun na lang ang gagawin natin. So, next week, sana po meron nang magpasa sa ano natin. So, yung isa, meron pa sana ako, if you still have few more time, yung regarding dun sa ating tawag nito, ito. So, okay na to. Next. Okay, yung last week, yung ano din, vehicle and yung refinancing, di ba? Yung recording ng vehicle and refinance, finance, tapos refinance. So, gusto ko lang additional, i-add yung disposal and sale naman. Kasi may time din na ganyan, i-dispose na nung client. Hindi lang po ito sa vehicle, sa kahit anong asset. Okay? Ganun din kung may sale. Okay? Okay pa po ba kayo? May Yes time pa po. po ba kayo or let's do it next week? Okay lang po. Okay lang. Oh, okay, sige po. Alright. So, dito na ako sa Excel. Okay, so palitan ko lang Excel. Okay. Ayan po. Nakikita niyo po yung Excel. Yes po. Yan. Okay. So, ito po yung ginawa natin last week. So, nag-record na tayo ng asset. Okay. Nag-record tayo ng payable, yung liability account. Tapos, ni-refinance siya. Okay. Nag-refinance. Okay. So, clinose natin yung sa Chase. Okay. So, X na natin yan. Oh, Okay, dahil dito na-close na natin siya. Okay, yan. Na-close na siya. Ay, balik. Yan. Okay, so ang naiwan is notes payable doon sa bagong financing company. Okay, so nagkaroon tayo ng, let's say, payment. Yan, okay. So, kunyari, ito yung napunta sa principal, ito yung napunta sa interest. Okay, so alam na natin na hindi na natin iti-take up yung total interest hanggang matapos siya. So, dito na tayo nagre-record ng interest. Habang nagpe-pay tayo ng amortization, so nire-record natin yung interest. Hindi na natin nire-recognize yung payable, interest payable. Okay. So, pagdating dito, magkakaroon tayo ng depreciation. So, every month, may depreciation siya. So, yung total po ng asset, okay, so whether it is vehicle or kung anumang asset, fixed asset, dina-depreciate po natin. Okay? So, usually naman, ang depreciation is straight line. Okay? So, depende sa useful life ng asset. Merong 2 years, 3 years, 5 years, or yung building, 50 years, yung mga ganon. Okay? So, i-ask lang po natin yan sa client kung alam niya or kung hindi naman, pwede tayong mag-search. Okay? Mag-Google kung paano i-depreciate yung particular asset. So, in this case, yung vehicle up to 5 years. Okay? So, yung 5 years times lang natin ng 12 months, that's 60 months. So, kasi kailangan natin ng monthly. No po? So, monthly depreciation siya.
So, pagdating dito, meron tayong depreciation na ito. Okay? So, yung total, nakuha ko na ba yung total? Ito. Okay? Meron akong total dito. Yan. So, yung total amount niya is itong lahat ng nasa asset account, yung nakay Ford. Yan. Yung total niya is ito. Okay? So, lagyan natin space. Okay? So, total Ford F-150. Yan. Okay? So, let's say, assuming yung after 3 years, ibebenta niya or i-dispose mo na. Punta tayo sa disposal. Okay? Pagdating sa disposal, ano po ba yung kino-close natin pagdating sa disposal? May dapat po ba tayong i-close sa disposal? Ano-anong accounts? Kung meron, ano-anong accounts yung dapat nating i-dispose? Yung asset account po, Related. ang Ford. Asset account? Okay. Meron pa po ba? Related po. Section. Ano po? Accumulated depreciation. Accumulated depreciation. Meron pa po? Yun lang po? Cost ng asset. Oo po. Ito na, yung kanina. Yung asset, tapos depreciation. Ayan. Depreciation. Okay. Kasi ito yun, no? Yung depreciation. I-close natin siya. Meron pa po ba tayong i-close? Okay. So, check po natin maigi. Ito. Ayan, no? Okay. Yan. So, ang na-close na po natin, yung first financing company. So, napunta tayo dito. So, this is 5-year term. Okay? So, 3 years pa lang gusto mo na siyang i-dispose. Bayad na po ba siya sa financing company? Hindi pa po. Hindi pa po. So, kailangan po natin siyang i-close. Tama? I-dispose na natin Yes siya eh. Kung baka, let's say, ayaw niya na, nasira yung makina, ayaw niya nang ipagawa. So, gusto niya i-dispose. Hindi niya maibenta. Okay? So, yung mga ganong senaryo. Wala na siyang hindi na talaga gumagana. So, kailangan matanggal natin sa libro ni client. Ano po? Kasi hindi na siya hindi na siya asset. Okay? Wala na siyang purpose sa business. Okay? So, tatanggalin natin yung na-setup na accumulated. Okay? So, ito kasi 1 month lang to. So, pagpalagay natin na nag-accumulate siya ng 3 years, okay? So, ita-times lang natin to sa 3 years. Apo? Okay. So, yan. 36. Times 36 months. Okay? So, ito yung accumulated depreciation natin. Okay? Yan. So, 48. Ito. For 3 years, 48,000 na yung depreciation niya. Ibig sabihin, di ba, syempre, yung sasakyan, naluluma. Okay? So, ito yung depreciation na na-incur niya over 3 years. Okay? So, yung payments, kung religiously nagbabayad si client, so, i-multiply lang natin siya. Ito lang naman ang concern natin dahil ito yung nababayad. Ito yung nasa notes payable natin. Okay? So, hindi na natin i-record ito. Okay? Kasi, di-dispose na nga natin. So, malamang babayaran niya yan. Okay? So, kaya kailangan matanggal natin siya. Okay. So, ito, yung payments, kailangan i-compute din natin. Okay? So, pagpalagay lang natin na every month siya nagbabayad, no?
So, mache-check po natin yan dun sa register niya. Okay? Dun sa payments, yun po yung i-close natin. Okay? Hindi porke sinabi natin ito, lahat i-compute natin. Hindi po. Kung ano yung nandun sa current na balance ni client. Okay? So, makikita rin yan dun sa loan documents. Okay? Dun sa amortization schedule from the financing company. Okay? So, kailangan po lahat yan match. Okay? Hindi po natin i-compute. For this instance lang, i-compute natin kasi wala naman tayong data. Tsaka for learning purposes lang. Init na. Grabe. Opo, mainit nga. Ayan. Okay, so ito po, so 36 din. Okay? So ito yan. Okay? So 36, 459.36 times 36 months is ito. Okay? So computein lang natin para makita nyo. Okay? Times 36 months. Okay? So ito siya. So, yan po yung mga dapat nating i-close. Okay? Dapat yan, wala siya. Wala na siya sa libro. Okay? Pero kung babayaran pa niya ito ng monthly, okay lang siya na ilagay siya dyan. Okay? Okay? Kasi every month, maiko-close mo pa yan. Okay? Kahit na tatanggalin lang natin yung asset. Okay? Yun ang importante, matanggal natin yung asset. So, pagka ganito po, teka, nakita nyo na yung aking entry. Ayan. Okay. So, ito. Alright. So, ito yan, di ba? Yung 3 years na depreciation, ito na siya. Okay, so i-close natin. Ang normal balance nitong accumulated depreciation is credit. Ito, nasa credit side. Yan. So, pag close natin, lipat natin siya sa debit. Okay? So, pag debit na siya, yung accumulated depreciation niya for 36 months, ito, mako-close siya. Diba? Nasa debit, ay nasa credit, tapos debit. So, mako-close na to. And then, yung notes payable niya, kung ano yung balance. Okay? So, meron tayong 16 na payments. So, yung balance, yung notes payable niya initially, ito, okay, ima-minus lang natin dun sa nabayaran. So, ang remaining niya is 39. Okay? Kaya, nag-come up po tayo ng 39 na notes payable. Okay? So, i-close na siya. Okay? So, pagdating dito, i-close natin kung ano yung existing records natin sa book, yung asset account, kung ano yung total natin dito, ito, yan. Okay? So, yun po yung i-close natin. Okay? So, ito yung Ford. Kaya, ito rin po yung amount. Okay? So, balance siya dito kasi ito, dahil dito. Okay? Tanggalin ko muna. So, wala pa tayong account dito. Hindi natin alam kung debit or credit siya. Pero mas malaki yung debit, di ba? Ito, pag tinutan natin siya, tapos ito, isa lang. So, dito, okay, i-minus lang natin, tapos yan. So, ito na yung balancing figure natin. Yung account, hindi pa natin alam whether a loss or a gain on disposal. Okay? Pagka gain, nasa credit side po. Kapag loss, nasa debit side. Okay. So, yun po yung magiging balancing figure natin. Magre-recognize tayo ng gain or loss. So, if natakil nyo na ito sa basic accounting natin with with Instructor Nelson. So, ito po siya yon. Okay? I-apply din natin siya. So, i-check natin kung ano yung nasa books. Okay? Kasi i-entryhan din po natin yan. So, itong ginagawa natin sa Excel, ilalagay din po yan sa QuickBooks through
manual journal entry. Okay? Para ma-close. Kasi hindi naman yan dadaan sa bank account. So, hindi siya mare-recognize, hindi siya ma-add sa libro ni client. Okay? So, kung paano natin sinet up nung una dito, di ba, nung nag-set up tayo, ganun din natin siya i-close through journal entry. Okay? Kaya napaka importante na alam natin kung paano mag brought up ng mga accounts sa QuickBooks kasi hindi po lahat ng transactions nanggagaling sa bank register. Okay? Only yung mga payments, deposit, yun lang yung galing sa bank register. Okay? So may mga ibang transactions na ginagawa pa dun sa business. Hindi lang lahat puro money involved. Okay? Kasi sa bank, puro money involved lang yan. Okay? So dito, kasi disposal nga, so dinispose natin yung asset, kailangan ma-close. Okay? So dito po, since ito yung scenario natin, itong 7,000 is considered as gain. Pero usually ang title niyan is gain or loss. Okay? Lagi siyang magkasama. Pero para hindi po kayo malito, isa lang, i-identify nyo kung gain siya, pwede nyo naman ilagay as gain lang. Gain or loss on disposal. Disposal of asset. Yan. Or of vehicle. Yan. So, ito yun. Okay. Kapag may sale naman po, diretso ko na, nakita nyo na, ito na rin. Let's say, ayan, may sale naman siya, binenta, hindi siya dinispose, gumagana pa siya. At the end of 3 years din, same data, okay, ayan pa rin, i-close natin yan, okay. So, naka-receive tayo ng 20,000, naibenta natin ng 20,000, okay. So, ito, may gain pa rin siya, okay. So, yung total nito, parang ito din, yan, pareho lang siya. O-compute natin. Plus, naka-receive tayo ng cash in lieu of the vehicle. Okay? So, kaya i-recognize natin siya. Tapos, yung balancing figure is the gain or loss account ng asset. Okay? So, papalitan lang natin siya, sale of asset. Kanina, disposal. Okay? So, kung merong ding na-recognize na residual value, ano man tawag sa kanya, salvage value, let's say, di ba, ang useful life lang niya is 5 years. Tapos, mag-recognize ka ng residual value. Iti-take mo rin yon yung residual value. Ayusin mo rin yung computation niya. Okay? Pero kadalasan naman, sa mga na-handle ko, wala silang residual. Okay? Basta kung ano yung current book value ng asset, doon na. Diretso na. So, ganito lang siya. Okay? Ganito lang yung process niya. Okay? So, kaya kailangan kompleto siya na ma-close natin. Okay? Kasi wala na, tatanggalin na natin siya sa libro ni client. Okay? So, maaring bibili siya ng panibago. Okay? Or, pagka-trade-in, parang ganun lang din yung dito. Okay? So, trade-in value, magte-trade siya another asset na naman. Okay? So, babalik tayo dun sa una. Okay? So, naintindihan po ba? Ayan. Yes po. Okay. So, if may question po kayo, ready na tayo for question. Kung meron pa pong malabo regarding sa sale and disposal of asset. So, pare-pareho lang po yung logic nito pagdating sa asset. Vehicle, equipment. Okay. So, ganun lang din po siya. Okay. So, ayun po. Okay po ba? Ito gain or loss yan.
Okay, so dito, gain siya. So, nasa credit side. Kadalasan naman to pagka nagkakaroon ng loss, kapag medyo maaga pa, di ba? Kasi hindi pa siya nade-depreciate tapos mabebenta mo ng mas mababa. Okay, so ito, kumbaga, na-depreciate na, naluma na, pero nabenta niya pa ng 20,000. Okay? So, yung mga ganun po. So, talagang may gain kasi nagamit mo na eh. Okay? So, luma na, pero binili pa. Okay? So, pagka hindi naman binili, di-dispose mo lang. Okay? Kumbaga, naka-junk na. So, doon lang siya, basta lang matanggal sa asset kasi hindi na siya nagagamit ng asset, ng company. Po? Ayan. So, okay na po ba tayo? Okay na po. Ayan. So, thank you very Yes much po. Wala nang question. So, yun lang po. Hindi na muna ako magbibigay ng assignment. Try niyo po mag-create ng ganito, okay, sa inyong QuickBooks para ilagay niyo na lang po sa Discord. Yan. So, yung tinakal natin regarding sa disposal or sale of vehicle, yan, para makita niyo po yung effect sa QuickBooks ninyo. Okay? So, laruin niyo lang po, lagyan niyo po ng payments yung inyong, ito. Yan. Kasi yung example lang natin, di ba, 1 month. Okay, so laruin niyo lang po. Okay, so maglagay lang kayo ng amounts para pagka-cleanose ninyo, may amount naman. Okay? Kunyari, maglagay kayo ng amount na ibebenta ninyo, yan. So, para makita po ninyo yung effect. Okay. Sana nakatulong po. Okay. So, ayan. If wala na pong question, meron po ba ang gustong mag-share kung merong take-away? Hello, Miss Dek. Ay, hello po. Ay, ikaw yung nasa screen ko eh. Pwede po ba kayo mag-share? Meron kayong take-away? Marami akong takeaways. Ayun po, paano mag-dispose, kasi naranasan ko na mag-dispose kaso existing na yung, wala yung ibang account. So ngayon, nadadagdagan siya. So, ayun. More on na mas equipped na. May alam na ngayon. Ayan. So, thank you very much po. Okay. So, hindi na tayo magtatagal para at least baka yung iba may mga gagawin pa. So, next week po ulit. Ano yan? 26 naman. Okay? So, another topic po tayo. Okay? So, I'll see you next week. Sinong gusto pong mag-lead ng prayer for today? Closing prayer natin. Okay. Miss Dek, do the honors na rin. Thank you. Hindi ako sanay. Sige po. Let us put ourselves in the presence of God and in the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Lord, for this afternoon sa natutunan namin from Instructor Annalyn. And sana po marami pa kaming matutunan at magagamit namin for our journey. Salamat po sa mga nandito. Sana gabayan po kami at bigyan ng wisdom para maintindihan po namin lahat ng turo dito sa TBSA. That's all. Thank you po and God bless po sa lahat. And the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you. Picture tayo, Miss Fritz. Yes po. Sige po. Ayan. Yan. Pa-open po ng cam. Ayan. Ayan. Yan. Okay. So, So, friends, yung attendance po, mag-log po lang kayo sa attendance natin. Okay po. Ready? 1, 2, 3, smile. Wait lang po. Smile po.
Ayan. And next page po. Next page. 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you po. So, thank you very much po. Thank you, TL. Thank you. Thank you po, instructor. Salamat. Bye, everyone. God bless po, everyone. God bless. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you, dear. Bye-bye. Ikaw, ito yung ibang Okay. nag-train. Bye. Bye po. Thank you.